Ang charism ng congregation is to proclaim the good news joyfully, no? To spend and be spent. Yan po yung charisma namin. Kung baga yung kanilang paghuhubog na bilang missionaries, parang naano rin namin yon, na hubog din kami na mahalin ang misyon, na tayo bilang Kristiyano, hindi lang naka-center sa atin, sa pamilya lang, sa sariling parokya lang, pero natuto kami rin na mas lawakan yung pagiging Kristiyano, ay go out sa ibang lugar, ganon. Naging very lucky kami na nahawakan kami ng Mission Society of the Philippines. So yung mga dati naming mga parish priest, ano talaga sila sa misyon. So parang inadapt nila sa amin yun, lalo na yung BEC. So medyo firm na yung pagkakatanim ng BEC dito sa aming Pola. Naalala ko pa noong bago pa lang ang BEC, siguro nasa first three parish na may BEC kami. So, kunwari, kailangan turuan yung mga pare, mga bishop, kami nagtuturo. O ano mo, di ba, sosyal. Ito lang kasi yung parokya na hawak ng MSP o Mission Society of the Philippines dito sa Luzon. At bilang pinamamahalan ng mga misyonero, dito rin namin ginaganap yung mga ordinations namin, yung mga big activities na tungkol sa misyon, gano'n. Kaya, nung unang, yung lumang simbahan, napakasikip, napakainit pa. Kaya kailangan namin ng medium maluwag-luwag at maaliwalas na lugar, bahay dalanginan, upang madama naman na tunay yung pagpapalaganap ng balita na hindi masyadong yung parang limitado yung pagkilos, parang ganun ba? Ay, siyempre naman, para lumaki yung aming, yung mga grupo ng kaparian. Oo. Lalong-lalo na yung Film Mission, yung Mission Society of the Philippines. Sila kasi yung particular day na tinutulungan namin. So, Our Lady of the Abandon, para sa mahihirap, para sa mga nagmimisyon. Kaya itong mga konkretong pagsasabuhay ng isang Kristiyano, nandito siya. Hindi siya nakafocus lang sa spiritual, holistic ang vision mission ng parokya ngayon, no? Sabi namin, as we build our stone church, we should not stop building the living church. Yung pagsisimba nila ay parang doon lang sila humuhugot ng lakas nila para gawin yung dapat nilang gawin bilang simbahan doon sa MPS nila o kaya munting pamayan ng simbahan. No? So, hindi na yung dati na sisimba lang, linggo, tapos pagkatapos nun wala na. Ito, patuloy doon sa munting pamayan ng simbahan, no? Yung pagkilos nila. Year 2004, nagkasunog po, lahat po kami kumilos. Tulong-tulong para madaling maapula yung ano. Tapos po, nung nangyari yun, tinulungan po namin yung mga pamilya na nasunugan. Ang aming pong Cora Paroko ay mayroong programa dito sa pamilya, yung Kasalang Bayan. Na-implemento yung Kasalang Bayan noong 2011 March. Hanggang ngayon ay mayroon na po akong naipakasal. More or less, mga 100 couples na po. Sa akin kasi, gusto ko talaga sa simbahan. Unang-una, yun ang gusto ng nanay ko.
Tapos talagang yun nga, yung nabigyan kami ng chance na ikasal sa simbahan, talagang go, yun. Meron tayong clinic, sariling clinic sa parokya. Yung mga beneficiaries natin doon, mga parishioners na indigent families, natutulungan natin sila lahat. Meron akong 4 na anak, kaya medyo mahirap sa akin na mag-suporta para sa medikasyon nito. So, napakalaking tulong sa amin yung Caritas na medikasyon. Sa scholarship naman, 2 klaseng scholarship ng parokya. Merong Caritas Scholarship, meron ding MSP-JPAC. As of now, meron tayong 33 scholars dito sa Pola ang MSP-JPAC. Ang Caritas naman ang natira is almost 15. Yung mother ko po kasi, ano lang siya, kasambahay lang siya. Siyempre, ang sahod po ng kasambahay is magkano lang po. And hindi po may survive yun kasi 2 kami. So with the help of scholarship, malaki po talagang naiambag sa buhay po namin magkapatid po. Napaka-importante po nung scholarship na binigay sa akin. Nakapagtapos po ako and swerte po ngayon at may trabaho na rin po ako. Livelihood. May livelihood program din. Actually, yung JPIC, may livelihood program kami. Gumagawa po kami ngayon ng bag. Sa katunayan po, nung darating ng March 11 to 17, meron po kami bazaar. Kasali po yung mga ginagawa namin bag sa World Trade Center. Sila po yung nagbibigay sa amin ng mga materyales. Kami po yung pinakagumagawa ng bag. Yung feeding, medyo yung proseso, medyo mahaba yung paggawa namin. Kasi 2 months ang preparation, meron kaming volunteers na mga mothers. Yung food naman, hindi siya yung feeding program lang na nagluluto kami ng lugaw. Meron kaming menu. Every month may menu kaming from the doctor. Dati po itong underweight, ngayon po nag-normal na yung kilo niya nung simula pong nag-feeding kami dito. Mapapaiyak ka, hindi mo alam na may mga ganun. May mga ganung, sabi ko mas maswerte pa pala yun. Sabi ko mahirap ako pero meron pa palang mas kawawa. Doon ko naranasan lahat yung hirap. The mere fact na ito ay Mission Sending Paris, no? Nagiging training ground din kasi itong parokya to ng mga seminarians na gustong mag-mission. So, nag-immersion sila dito, no? Tinitingnan nila kung paano pamumuhay. So, training ground nila itong parokya. At the same time, yung mga pari din na galing sa mission, minsan bumabalik sila rito sa parokya. Actually, meron kaming 3 pare na dito na-ordain ang MSP, no? Si Father Nads Lamandas, si Father Eric Galo, at saka si Father Linus Miranda. Nasa foreign mission sila ngayon. Ang problema kasi ngayon, marami nagsisimba pero doon sila sa San Roque, doon sa San Felipe Neri, Divine Mercy. Kasi ang sinasabi nila, napakasikip naman dyan kasi walang parking, mainit pa. Sabing gano'n, no? Ngayon, kung medyo maluwag-luwag na po yung simbahan, natitiyak ko po na dito na po sila magsisimba. Sa tunay nilang simbahan, parokya, ika nga. This is your own, no? Ika nga, no? Hindi ito amin. Ito po ay sa inyo rin dahil kami bilang kumakatawan sa inyo sa mission ay dala-dala po namin yung pananampalatayang Pilipino. At yun po yung may pagmamalaki namin. Ang pagiging abandon ay napakagandang maramdaman ng isang nananampalatayang nagnonovena. Kasi feeling niya, nandito lang si Mama Mary kasi nasa akin siya kasi para siya sa mga nakakalimutan na. Kasi basically, itong mga nare-raise naming mga funds, nanggaling dito pa lang siya. Although mahihirap, pero andyan yan. No, willing silang magbigay. So, yung effort ay pinag-collective effort, no? Yun nga, nabanggit ko sa inyo, nagbabasura ngayon, yung out of the plastics, mga basura, willing nilang mapatayo yung simbahan. Kasi nung nawala nga ang simbahan ng 2 taon, doon namin talaga naramdaman na parang nagwatak-watak kami, parang isang pamilya na nawalan nga ng bahay, nagkawatak-watak, parang gano'n, pero hindi naman gano'n. Pero gano'n ang nangyari na naramdaman namin
kasi wala kaming sariling tahanan na tinatayo. Parang naka-identify sila na pag nawala pala to, parang wala kaming sandigan. So yun. Disoriented ang mga tao, no? We don't have the stone church. At saka yung parang nung dinemolish yun, parang kasama na rin noon yung aming parang symbol na as a people here in Jolo. Kaya parang ano kami na maitayo, no? To be the mirror of our faith. Gusto talaga naming matayo isang napakalaking simbahan na maganda na maging sentro ng mga mahihirap na dito sila tatakbo para humingi ng kalinga. Sana po may tayo na muli para yun po ang puntahan ng mga tao dito kung mayroon pong mga misyon ng Caritas o kaya sa Pula. Mas maganda talaga po na may tayo muli dahil marami po silang natutulungan katulad namin. Being a poor parish, gusto rin sana namin na mag-appeal talaga sa may mga kaya naman sa labas, no? Na tulungan naman kami na maitayo itong simbahan ng Pola. Gustong maalala ko na hindi lang ako yung nagpag-iba ng simbahan, kundi naitayo rin yung simbahan. Hindi lamang yung simbahang na bato, kundi yung simbahang buhay.